ko sa inyo. Sumagot ang Panginoon, hihintayin kita. Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa siya ng tinapay na walang pampaalsa gamit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito at buhusan mo ng sabaw. Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain. Sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya, bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay at nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na ang anghel ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ang anghel niyo. Pero sinabihan siya ng Panginoon, huwag kang mag-alala at matakot, hindi ka mamamatay. Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon naroon pa rin iyon sa Ofra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro ng iyong ama, iyong 7 taong gulang na. Pagkatapos, gibain mo ang altar para kay Baal na ipinatayo ng iyong ama at gibain mo rin ang posting simbolo ng Diyosang si Asherah na sa tabi ng altar nito. Pagkatapos, magpatayo ka ng tamang altar para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos sa ibabaw ng bundok na ito. Pagkatapos, iaalay mo sa akin ang baka bilang handog na sinusunog at gamitin mong panggatong ang pinutol mong poste ni Asherah. Kaya isinama ni Gideon ang 10 niyang utusan at ginawa niya ang utos sa kanya ng Panginoon. Pero ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Kinaumagahan, nakita ng mga tao na giba na ang altar para kay Baal at putol-putol na ang poste ni Asherah at ito ang pinanggatong sa baka na inihandog sa bagong altar. Tinanong nila ang isa't isa kung sino ang gumawa noon. Inusisa nila ito at nalamang si Gideon na anak ni Joash ang gumawa nito. Kaya't sinabihan nila si Joash, palabasin mo rito ang anak mo, dapat siyang patayin dahil giniba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Asherah sa tabi nito. Sumagot si Joash, sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya, nakipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, may pagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya. Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubbaal, na ang ibig sabihin ay hayaang ipigtanggol ni Baal ang kanyang sarili dahil giniba niya ang altar nito. Amen. 어제 한 거에 이어서인데 Ito yung kasunod ng preaching ng kahapon. 큰 용사여 여호와께서 함께 하시는도다. Sabi niya, Great Warrior, kasama ka ng Panginoon. 오케이 please show. 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 둘, 셋. 농부라서 작은 인생이 아니라 그 안에 이스라엘은 큰 국가를 가슴에 넣었기 때문에 그 사람은 작은 농부가 아니라 큰 워리어다. Kumbaga, kahit farmer siya, hindi lang siya maliit na farmer kasi dun sa loob ng puso niya may Israel. May heart siya para kay Israel, kaya tawag sa kanya, Great Warrior. 내 마음에 무엇이 있는지가 중요하다. So, ibig sabihin, hindi importante kung sino ka, importante yung laman ng puso mo. Do you remember yesterday? 그래서 이제 기도원이 예배를 드리고 싶어서 예배를 드렸습니다. So, si Gideon, gusto niyang mag-worship sa Panginoon, kaya nag-worship siya. 그리고 and then today 25 밤에 하나님께서 기도원에게 네 아버지 수소 7년 된 수소를 데리고 와서 번제를 드려라. Tapos sabi ng Panginoon sa gabi kay Gideon na yung baka daw ng papa niya, baka na male, lalaki, dalin mo daw tapos i-offer mo daw sa akin. 근데 7 years old na baka. 아버지에게 있는 바알의 제단을 헐고 그 곁에 아세라상을 찍어라. 그걸로 이제 불쏘시개로 쓰는 거예요 지금. 불쏘시개가 뭐야? 우드로 쓰는 거예요. 파이어를 이제 해야 되잖아요. Sabi daw, yung altar daw ni Baal, tapos yung altar ni Asherah, kumbaga yun daw yung gawin mong parang wood para i-offer mo, parang yun yung pang-apoy mo. 제단은 작은 게 아닙니다. 큽니다. 뭐든지. Di ba po lahat ng altar, hindi siya maliit, lahat ng altar malaki. 그러니까 지금 기도원 아버지는 집이 커요 지금.
Yung tatay ni Gideon, malaki yung bahay niya. 돈 있는 사람이에요. So, ibig sabihin mapera siya, mayaman siya. 그리고 바알도 섬기고 아세라도 섬기고 아주 못된 놈이야. Tapos, may dalawa siyang Diyos-Diyosan, isa Baal, isa Asera. Ibig sabihin, sobrang wicked siya. 하나님을 섬기는 게 아니라 바알도 섬기고 그것들이 부족할 것 같아서 이제 꿀랑한 것들이 있으니까 이제 아세라까지 섬기는 거야. Siyempre, ayaw niyang sambahin yung Panginoon, kaya nagsasama siya kay Baal. Tapos, siyempre, may mga bagay na hindi nabibigay ni Baal, kaya may isa pa siyang Diyos-Diyosan, si Asera. 하나님이 보실 때는 죽여도 때려 진작에 때려 죽일 놈이야. So, para sa mata ng Panginoon, parang gusto ko na siyang patayin. 그 아들도 당연히 무슨 뭐 도움이 되겠어, 그치? 그 자식이 그 아버지 그 자식인데. Pero, siyempre, parehas silang family. Dahil anak siya ng tatay na yun, parang walang masyadong magkakaiba siguro kung nagmana siguro siya sa tatay niya. 근데 기드온은 이 이방신들 왜 믿습니까? 자기가 잘 되려고 믿는 거거든. 근데 기드온은 자기 마음속에 자기 복을 추구하는 게 아니라 이스라엘을 걱정했기 때문에 그 사람이 큰 용사로 될 수 있었다. Pero bakit kahit na nagsasamba sila ng Diyos-Diyosan doon sa bahay niya, tinawag siya ng Panginoon? Kasi usually nagsasamba tayo ng Diyos-Diyosan kapag gusto natin na maging maganda yung buhay natin, sariling buhay natin. Pero si Gideon, dahil yung nasa heart niya is gusto kong maging maganda yung buhay ng bansa namin, hindi niya sinasamba yung mga Diyos-Diyosan. 근데 기드온이 해보려니까 너무 겁이 나는 거야 지금. Pero nung itatry niya na, sobrang natakot na siya. 우리 아버지한테 혼날 것만 겁이 나는 게 아니라 이 이스라엘 전체가 바알을 섬기고 있었기 때문에 이거 잘못해서 바알의 제단을 헐고 아세라상을 찍어버리면 이게 폴이야. 아세라 폴이라고 돼 있는데 이러면 난리가 나는 거야 지금. 자기는 뭐 벌써 죽어요 그러면은. So, di ba, pag once na giniba niya yung altar ni Baal, hindi lang yung tatay niya yung magagalit, buong Israel yung magagalit. Kasi nung panahon na yun, yung buong Israel sumasamba kay Baal. Sa pole, Asera pole, hindi niya kayang gibain. 아멘. 그래서 너무 무서워가지고 종 10명을 데리고 있는데 백주 대낮에는 감히 못하겠고 감히 낮에 해가지 못하고 밤에 했더라. Tapos sabi daw na nagdala daw siya ng 10 servant para makasama niya, nagibain yon. Pero dahil sobrang natakot daw siya, hindi niya nagawa ng daylight ng umaga, ginawa niya daw ng gabi. 이미 집에서 쫓겨날 각오를 한 겁니다. Ibig sabihin, may desisyon na siya na pagpapalayasin ako, lalayas ako. 나도 이미 집에서 쫓겨날 각오를 하고 하나님을 쫓았기 때문에 아버지의 핍박을 어마어마하게 당했었어요. Ako din, nung naniniwala ako kaya sa Panginoon, naging Christian ako, may desisyon talaga ako na kung papalayasin ako. Kaya sobra grabe talaga yung persecution sa akin ng tatay ko. 아브라함도 아버지 본토 친척 집을 떠났기 때문에 다 우리는 미셔너리 마음이 있어야 된다. So si Abraham din, di ba iniwan niya yung bahay ng family niya, bahay ng tatay niya, tapos pumunta siya sa ibang lugar. Ibig sabihin lahat tayo, dapat may heart tayo ng missionary. 우리 예수님도 인류를 구원하기 위해서 하나님과 떠나고 그리고 그 좋은 천국에서 버리고 이 정말 가난한 이 지구로 온 거예요. Di ba si Jesus Christ din, para lang iligtas yung mundo, dun sa heaven, iniwan niya yung tabi ng Panginoon, iniwan niya yung heaven, tapos pumunta siya dito sa mahirap na lugar, yung mundo. 우리 믿음의 조상 믿음의 아버지가 아브라함이 선교사였고 우리를 구원하신 예수님도 선교사였고 우리는 당연히 또 성령도 사도행전 1장 8절에 보면 우리는 당연히 성령을 받은 모두는 선교사의 DNA가 있을 수밖에 없다. So si Abraham, yung father of faith natin, missionary din siya. Si Jesus Christ, yung nagligtas ng buong mundo, siya din yung missionary siya. Kaya dapat, katulad ng sinabi doon sa Acts, na sino man nakatanggap ng Holy Spirit, dapat may heart ng missionary. Amen, everybody. 나는 선교에 대한 마음이 없다. 그 그 성령을 잘못 받은 겁니다. 아주 신앙을 잘못한 거예요. Kung wala kayong heart para sa mission, ibig sabihin parang hindi kayo masyadong hindi nyo naintindihan yung Bible ng maayos. 아침에 일어나 보니까 사람들 보니까 바알의 제단이 파괴됐어요. Nung gumising na yung mga tao, nakita nila sa umaga, nasira na yung altar ni Baal. 이 집집마다 제단은 워낙 큰 거라서 집집마다 있는 게 아니고 아마 마을 사람들이 알았다는 것은 바알을 섬기는 사람들은 많이 이제 요아스 기도원 아버지 집안에 올 정도로 이게 굉장히 알려진 집안인 것 같아요. So, ibig sabihin, di ba yung altar, dahil malaki siya, hindi siya tagi-isang bahay na may altar. Parang may pinupuntahan silang isang bahay na may altar, tas doon sila nagsasambalat. Kaya di ba sinabi dito, lahat ng tao nakaalam daw. Ibig sabihin, pinuntahan nila yung bahay ni Joas, yung tatay ni Gideon. 그리고 아버지의 수소를 허락도 안 받고 지금 번제로 드린 거잖아요. Tapos di ba hindi siya nagpaalam sa tatay niya na yung kaunang tatay niya, i-offer niya, i-burnt offer niya. 때로는 하나님을 믿으면 부모의 관계도 나빠질 수 있다는 각오를 해야 됩니다. 하나님을 잘 믿기 위해서. Minsan, pag maganda talaga yung relasyon natin sa Panginoon, kailangan natin mag-decide na kahit yung relasyon ng family ko, yung relasyon ko sa magulang ko, may pwedeng masira. 그래서 29절에 verse 29 서로 물었어. 누가 한 거냐 이거. So verse 29, nagtanungan sila, sino ba ang gumawa nito? 조사를 해보니까
요아스의 아들 기드온이 한 짓이에요. Tapos nung hinanap daw nila, sino ba yung nakagawa yung anak daw ni Joash, si Gideon. 그래서 모든 성 사람들이 요아스 집에 이제 쳐들어왔어요. So lahat daw ng mga tao sa town na yun pumunta doon sa bahay ni Joash. 문을 막 두들긴 겁니다. Tapos kinatok-katok nila yung pinto. 아들 내놔라. Palabasin mo yung anak mo. 그는 죽여야 할지어다. Kailangan na siyang patayin. 왜냐? 감히 발에 이거 알타를 깨다니. Sino ba siya para basagin yung altar ni Baal? 그런데 요아스가 얼마 전까지만 해도 지금 어제 밤까지만 해도 바알과 아세라를 섬기는 사람이었는데 오늘 지금 아들이 죽게 생겼어요. So si Joash, kahapon lang nagsasamba din siya sa kay Baal tsaka kay Asherah. Tapos ngayon, papatayin daw yung anak niya. 그러니까 보통 바알과 아세라에 미치면은 자기 자식도 죽이는데 갑자기 이제 아들을 보호해야겠다는 마음이 생긴 겁니다. May mga tao na pag sobrang baliw sila sa Diyos-Diyosan, parang iniisip nila na kailangan patayin kahit anak ko. Pero siya, biglang nag-isip siya na kailangan ko protektahan yung anak ko. 요아스가 너희가 감히 바알을 위해서 싸우겠느냐? Tapos biglang sabi ni Joash na parang papaglabanan niyo ba yung Baal? 너희가 바알을 구원할 수 있겠느냐? Kaya niyo bang iligtas si Baal? 그가 능력이 없다고 생각하냐? 왜 그를 위해서 대신 싸우냐? Sa tingin niyo ba walang kalakasan si Baal iligtas yung sarili niya? Bakit kayo pa yung nakikipaglaban para sa kanya? 그는 과연 신인이기 때문에 그 재단이 파괴됐은즉 자기 자신이 싸울 것이다. 그런데 그거를 제쳐두고 네가 대신 싸우려 하라. 그놈은 아침까지 죽어버릴 거다. Dahil Diyos si Baal, kaya niyang iligtas yung sarili niya kahit na nasira yung altar niya, kahit na kaya niyang ibalik yun. Pero pag nilabanan parang ikaw yung naglaban para sa kanya, mamamatay daw siya. 정말 말을 잘하죠. Di ba ang galing niya magsalita? 정말 설득력이 있어요. Sobrang nakakapag-persuade. 우리 예수 믿는 사람은 설득력이 있어야 됩니다. Dapat yung mga naniniwala po kay Jesus Christ, may persuading skills kayo. 내가 필리핀 온 날부터 거의 매일 설득력을 위해서 기도하고 있고 또 지인이가 임신됐을 때부터 항상 설득력을 기도했어요. Simula nung araw na pumunta kami ng Pilipinas, lagi ako nagpa-pray para may persuading skills ako. Tapos sa simula nung buntis yung asawa ko kay Jubilee, pinapag-pray ko din yung persuading skills niya. 이 지혜의 싸움으로 다른 사람을 설득할 수 있는 능력이 우리가 있어야 된다. 어? 지혜의 싸움으로 내가 지혜가 저 사람의 지혜보다 커가지고 설득할 수 있는 능력이 있어야 된다. 지혜의 싸움이라고? 지혜의 싸움이라고. 나의 지혜와 너의 지혜가 싸우는데 지혜가 큰 놈이 이긴다고. Kumbaga, laging pag once na may usapan, laban yun ng may wisdom tapos may wisdom. Kung kaninong wisdom yung mas maganda, siya yung mananalo. Kaya dapat may persuading skills. 요아스가 이렇게 담대하게 너무 논리적으로 지혜롭게 말을 하니까 아무도 이제 기도를 죽이겠다는 말을 못 한 거예요. Di ba si Joash, parang sobrang bravely sinabi niya tapos na-persuade niya yun ng mga tao. Kaya walang taong nakapagsabi na patayin natin si Gideon. 그리고 그날부터 기드온의 별명은 여룻바알. 이제 여룻바알. 이 바알과 싸워서 이겼다. Tapos simula nun, yung name daw ni Gideon, ginawang Jerubbaal, ibig sabihin nanalo siya kay Baal. 이것이 쉬운 게 아닙니다. 목숨 걸고 한 겁니다. Hindi po ito madali kasi parang inisip niya na mamamatay siya bago niya itong ginawa. 기드온이 지금 왜 천사가 지금 기드온에게 찾아왔습니까? Bakit po pumunta yung anghel kay Gideon? 이스라엘을 품고 기도했기 때문에. Kasi nandun sa heart niya yung Israel, tapos pinapag-pray niya yun. 어떻게 하나님이 선택한 이스라엘이 이렇게 못 살 수가 있을까? Baga iniisip niya na pinili ng Panginoon yung bansa namin yung Israel, pero bakit ganito yung nangyari sa bansa namin? 자기 집안, 자기 인생 걱정한 게 아닙니다. Hindi siya nag-alala para sa sarili niyang buhay. 이스라엘 위해서 자기가 정말 이 번뇌하고 이 스트러글링을 한 거예요. Ibig sabihin, sobrang malaki yung worry niya, sobrang malaki yung struggling niya dahil sa Israel. 그러니까 기도원에게 천사가 찾아온 겁니다. Kaya pumunta yung anghel kay Gideon. 여러분 인생을 위해서 기도해야 되지. 그건 알아. 그러나 이 HC가 이렇게 되면 안 되는데 우리 목사님이 이렇게 되면 안 되는데 하고 정말 버닝 뜨거운 불타는 마음이 있어야 된다. Siyempre, kailangan yung mag-pray para sa sarili niyong buhay. Pero dapat may heart din kayo na dapat yung ACCET ganito. Dapat hindi ganito yung buhay na senior pastor namin. Dapat may burning heart kayo para sa simbahan. 여자친구 남자친구 생기려고 막 눈이 팔린 게 아니라 정말 하나님 나라를 위해서 이 불타는 마음이 있어야 된다. Dapat yung eyes niyo hindi matuturn sa girlfriend or boyfriend. Dapat may burning heart kayo para sa kingdom ng Panginoon. 그래서 천사가 네가 미디안 사람을 한 사람 때리듯이 다 칠 거다 이렇게 했어요. Tapos diba sabi ng anghel na katulad ng papatayin mo yung isang Midianite, papapatayin mo sila lahat. 그럼 기도원은 지금 전쟁하길 원합니다. 그러면. So diba si Gideon gusto niya makipaglaban na war. 그래? 에이멘. 그럼 내가 다 죽이겠습니다. Hey, amen, sige, papatayin ko po sila lahat. 그런데 지금 전쟁을 그 중요한 중차대한 역할을 맡기는 게 아니라 아버지 집에 있는 바알 제단과 아세라상을 찍어서 예배를 드리는 거예요. Pero hindi malaking portion yung binigay sa kanya na makipaglaban ka doon sa digmaan. Hindi ganun yung sinabi sa kanya. Biglang sabi sa kanya na wasakin mo yung altar ni Baal doon sa bahay ng tatay mo. 나는 지금 능력 받아서 전쟁을 해서 이기고 싶어요. Gusto ko na makatanggap, makareceive ako ng power para manalo ako sa war. 그래 그거 하고 싶어? 그럼 먼저 재단을
깨고 예배를 드려. Gusto mo may paglaban sa war, gusto mo magkaroon ng victory, mag-worship ka muna. 아니 지금 전쟁해야 되잖아요. Ano, di ba po dapat mauna yung war? 빨리 전쟁해야 됩니다. Dapat mabilis na. 아니야 이거부터 순종해. Hindi, ito muna gawin mo, mag-uwi ka muna dito. 이게 지금 교회 짓는 순종이 아닙니다. Hindi po to construction para sa simbahan. 지금 선을 행하라는 순종이 아니에요. Hindi to yung inutos ng Panginoon sa kanya, hindi maging righteous. 나쁜 걸 없애라는 순종이에요. Sabi daw, tanggalin yung masama. 그리고 목숨을 걸어야 되는 순종입니다. Tapos dapat yung buhay niya nandun, parang ibibigay niya yung buhay niya. 그럼 스트레스 받을 수가 있어요. Kapag ganun, pwede siyang may stress. 왜? 각자 자기가 하고 싶은 게 있기 때문에. Bakit? Kasi bawat isa sa atin, may may sarili tayong gusto. 난 선교사가 되고 싶은데 Gusto ko maging missionary. 왜 교회 청소만 시키냐? Pero bakit ako lagi mong pinapalinis sa simbahan? 난 목사가 되고 싶은데 Gusto ko maging pastor. 왜 난 요리만 시키는 거냐? Bakit araw-araw luto lang ako? 그럼 그건 목숨 걸 일이 아니잖아요. Di ba yung mga bagay na hindi mo binibigay yung buhay doon? 그것도 순종이 안 해서 안 된다. Doon sa maliit na bagay pa lang, hindi ka marunong mag-obey. 사람들은 변명 핑계로 일관합니다. Yung mga tao, sobrang dami nilang excuse. 아 위험합니다. Delikado po yung ganyan. 아 어렵습니다. Mahirap po yan eh. 피곤합니다. 돈이 없습니다. Madami po akong ginawa kanina eh, wala kaming pera ngayon eh. 근데 기도는 내일 아침에 자기가 죽을 거 알지만 그 아침에 죽을 거 죽고 일단은 순종할 거 밤에 순종하자. Pero si Gideon, alam niya na mamamatay ako sa umaga kapag ginawa ko to ng gabi. Pero kahit na mamatay ako ng umaga, susundin ko kung ano sinabi sa akin. 동네 사람이 아니라 아버지부터 날 죽이겠지. 그래서 상관없다. Hindi yung mga neighbor yung papatay sa akin. Ang unang papatay sa akin yung tatay ko, pero okay lang. 아버지 입장에서 엄청 스트레스 받아요. Siguro para sa tatay, sobrang nakaka-stress. 옛날에 소가 집 한 채 값인데 Dati kasi yung isang cow, parang yung presyo niya, isang presyo ng bahay yun. 다른 사람들이 우리 집에 와서 바알 재단과 아세라 상을 같이 쓰면 되지만 일단 투자한 거 다 돈 쓰면 다 요아 쓰잖아. Siyempre, kahit na lahat ng mga tao, doon sila mag-worship doon sa bahay ni Joash. Pero yung nag-invest doon, nung gumawa, yung naggastos ng pera para matayo yung altar na yun, yung tatay niya. 아버지가 날 때리고 저주할 줄 알았는데 죽일 줄 알았는데 목숨을 걸고 순종하니까 아버지가 먼저 방패막이 안 됩니다. Akala ko yung tatay ko yung unang papatay sa akin, yung unang magagalit sa akin. Pero nung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, yung tatay ko yung naging shield ko. Understand everyone? And then verse 34. Pwede repeat? 34. Then the spirit of the Lord came on Gideon. Say amen everybody. 그 순종을 하고 나서야 그 기름 부음이 임한 거예요. So after ng obedience na yun, yung anointing na yun pumasok sa kanya. 사람들은 순종을 안 하고 이 여호와의 신을 원해요. Yung mga tao, ayaw nila mag-obey pero gusto nila Spirit of the Lord. 그리고 작은 순종을 원하고 큰 능력을 원합니다. Tapos gusto nila maliit na obedience, malaking power darating sa kanila. 아니야, 성경에서 거의 다 목숨을 거는 순종을 원했습니다. Hindi kadamihan ng mga sinabi sa Bible, yung mga obedience na pinapagawa sa kanila, yung kailangan ibigay yung buhay nila. 그리고 여호와의 신이 임한 거예요. Tapos doon na pumasok yung Spirit of Lord. 뭔가 이상해 내가 오늘부터. Parang may something different sa katawan ko. 마음이 너무 뜨거워요. Parang sobrang init ng puso ko. 자기가 스페셜한 사람이 된 것 같아. Parang biglang feeling ko sobrang special ako. 내가 다르게 담대한 일 Hindi katulad ng dati, sobrang brave na ako. 밤에 그걸 했는데 그 짓을 했는데 Dati sa gabi ako gumagawa pag inutusan ako ng Panginoon. 군대만 주면 쳐들어갈 수 있을 것 같은 생각이 드는 거예요. Pero pag ngayon, bibigyan lang ako ng Panginoon ng army, umaga man o gabi, kaya ko. 근데 자기 안에 어떤 능력이 있는지 아직 모릅니다. Pero hindi niya pa alam kung ano yung klaseng power na pumasok sa kanya. And 34. After the spirit of the Lord came on Gideon, and then he blew the shofar. 나팔을 부하고 불었는데 수많은 사람들이 자기를 따라오는 거예요. Di ba nung nag-blow siya ng shofar, sobrang daming tao na nag-gather para sa kanya. 아 정말 내게 권위가 임했구나. Ibig sabihin, nandito na talaga yung authority binigay na sa akin. 아멘. 그러면서 전략과 전술과 사람들이 모인 겁니다. 군대가 모인 겁니다. Yung strategy, tapos yung mga iba-ibang bagay, yung army na napunta sa kanya. 사람들이 성령 충만해지길 원해요. Di ba yung mga tao gusto nila ma-filled with Holy Spirit? 기름 부음과 은사들을 원합니다. Gusto nila magkaroon ng anointing, gusto nila ng gifts of Holy Spirit. 그런데 먼저 목숨을 내놓는 순종을 해야 된다. Pero dapat ang mauna is obedience with life. 그런데 순종은 싫어요. Pero ayoko ng obedience. 우리 교회에서 여러 가지 오더를 내립니다. 각자. Madaming order binibigay sa simbahan. 근데 그거 목숨을 걸 순종은 그렇게 어려운 명령은 아닙니다. Pero hindi siya klase ng obedience na kailangan mo ialay yung buhay mo. 뭐 죽으라고 내가 명령한 적 있어요, 여기서? Nagsabi ba ako sa inyo na mamatay kayo? 죽을 수 있는 상황을 누구한테 보내봤습니까, 내가? May binigay ba ako na sitwasyon sa inyo na pag pumunta kayo sa sitwasyon na yun, pwede kayo mamatay? 굉장히 작은 거예요. Ibig sabihin, sobrang maliit yung pinapa-obey sa inyo. 나만 장군 때였습니다. Doon sa panahon ng General Naaman, 아람 왕이 나만 장군이 군대 장관이 문득병 걸리니까 이스라엘 왕한테 편지를 보냈습니다. 내 군대 장관이 가는데 고쳐줘라. di ba yung hari ng Aram na nakita niya si Naaman nagkaroon ng
leprosy, nagsulat siya ng letter doon sa propeta, tapos sabi niya, tulungan mo kasi kailangan ng treatment. 그 이스라엘 왕이 듣고 옷을 찢었습니다. 어떻게 문둥이를 고칠 수 있냐? 핑계를 대가지고 왜 못했어? 하고 그걸 핑계로 우리를 죽이려고 하는구나, 우리나라를. Kumbaga, umiyak yung hari ng Israel, tapos nag-tear siya ng clothes, umiyak siya kasi sabi niya, sino ba ang makakapaggaling ng leprosy? Parang ibig sabihin, gumagawa lang siya ng dahilan para patayin yung mga Israelites. 그렇게 스트레스 받고 있는 것을 엘리사 선지자가 알았습니다. So nalaman ni Elijah na na-stress pala yung hari kasi ganun yung narinig niya. 엘리사가 왕한테 그 나만을 나한테 바로 보내세요. Tapos sabi ni Elisha dun sa hari na papuntahin niyo po yung Naaman general sa akin. And then Elisha commanded what? What commanded to Naaman? 몸에 요단강 7번 들어가서 씻어라. Sabi niya, pumasok ka dun sa Jordan River 7 times ka magbabad dun. 그거 우리 세례식 우리 내 딸도 거기서 세례 받았지만 침례 받았지만 그거 그냥 꾸정물입니다. Yung anak ko din dun din na baptize pero madumi lang yung tubig dun. 나만이 화가 끝까지 났어요. 우리나라에는 얼마나 깨끗하고 큰 강들이 많은데 이 좁고 더러운 강을 내가 들어가라. So si Daman, sobrang nagalit siya kasi dun sa dun sa bansa namin, sobrang dami mga river na magaganda, malinis. Bakit dito pa ako 내가 내 papapuntahin? 나라를 들어가서 군대를 뽑아서 이 나라를 초토화시켜야겠다. Sabi niya na magdadala ako ng army dun sa bansa namin tapos iwawasak ko lahat ng mga tao dito. 그때 이스라엘에서 데려온 이스라엘 사람입니다. 이스라엘 종이 있었어요. 나아만 장군한테. 그 종이 아버지요. 정말 어려운 일을 시키도 할 거 아니었습니까? 이렇게 조그만 일은 왜 못합니까? Tapos may babae na may servant na galing dun sa Israel tapos servant yun ni Naaman tapos biglang sinabi niya na Father, hindi ba kung kahit anong hirap na papagawa niya sa'yo gagawin mo, bakit itong simpleng bagay hindi mo magawa? 그렇지. Oo nga. 우리가 정말 어려운 거 당연히 어려운 거 시킬 줄 알고 그거 하고 왔는데 그거는 너무 쉬운 거지. 한번 해볼까? Siyempre akala ko sobrang hirap yung utos niya sa akin pero ngayon yung inutos niya sobrang dali. Sige, pwede kong subukan. 7번 들어갔습니다. 7 times siya nagbabad. 어린 아기처럼 피부가 깨끗해졌다 나와 있어요. Sabi daw dito sa Bible, nakatulad ng baby skin, sobrang linis. 사람들이 어려운 건 고사하고 너무 쉬운 것도 못 하고 있다. 순종을. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa sila bigyan ng mahirap na bagay, madali pa lang na bagay, hindi nila kaya mag-obey. 왜 자꾸 힘들고 고생을 하게 될까? Bakit ba nagiging mahirap ang buhay niyo? Bakit ba lagi nagkakaroon ng problema? 왜 이렇게 계속 꼬일까? Bakit ba laging nagkakaroon ng, bakit ba parang nabubuhol? 왜 순종을 안 해서 그런 거야? Kasi hindi kayo nag-obey. 그러면 순종을 안 하면 영적인 만족감이 안 생깁니다. Kapag once na hindi kayo nag-obey, hindi kayo magkakaroon ng spiritual content. 하나님과 인티머시가 깨져요. Mawawala yung intimacy niyo sa Panginoon. 하나님이 너 멀게 느껴집니다. Tapos malalaman niyo na parang malayo na yung Panginoon sa akin. 하나님이 나를 되게 사랑하고 있다는 게 잘 안 느껴져. Hindi niyo masyadong maramdaman na mahal ako ng Panginoon. Amen? Are you listening, everybody? 그러면 내가 정말 구원받았을까? 나 죽으면 지옥 가는 거 아니야? 이런 생각까지 듭니다. Kapag ganun, bigla kayo napapaisip na, totoo bang naligtas ako? Pag namatay ako, baka mapunta ako na impyerno. 다시 말하지만 절대 어려운 명령은 여러분에게 임하지 않습니다. 그 누구도 여러분에게 주지 않아요. Ulitin ko sa inyo, yung pinakamahirap na utos, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. 내가 여러분이 못할 순종을 그 명령을 하려 그래도 하나님께서 막아서 그 명령이 여러분에게 도달하지 않습니다. Kahit nabigyan ko kayo ng utos na sobrang hirap na hindi nyo kayang sundin, yung Panginoon mismo yung pipigil sa akin para hindi umabot yung order na yun sa inyo. 그럼 나와 여러분 리더들이 주는 명령들은 여러분이 감당할 수 있는 명령들이에요. So ano ba yung mga order na binibigay ko tsaka ng mga leader sa inyo? Yung mga kaya nyong gawin. 그걸 해야지 여호와의 신이 임한다. Kailangan yung gawin nyo para yung Spirit of the Lord pumasok sa inyo. 그래야지 하나님이 도와주십니다. Kaya tutulungan tayo ng Panginoon. 지혜가 생겨요. Magkakaroon ka ng wisdom. 능력이 생깁니다. Magkakaroon ka ng power. 권위가 생깁니다. Magkakaroon ka ng authority. 실수가 계속 줄어들어요. Ibig sabihin, yung mga mistake mo, pakonti na lang. 내가 하고 있는 일 프로젝트가 점점 잘 됩니다. Yung project na ginagawa ko, paganda ng paganda. Where is John? John? 오케이. 여러분 그렇습니까 지금 여러분 인생이 Ganun po ba yung buhay nyo ngayon? 뭐가 안 되고 있다? 순종을 내가 하고 있는지 체크해야 돼. Pag once na may problem sa buhay nyo, i-check nyo po kung nakakapag-obey ba kayo o hindi. 그리고 나서 verse 35부터 이제 전쟁을 시작하게 되는 거야. Tapos simula sa verse 35, nagsisimula sila ng war. 그때부터 중요한 일을 투입시키는 겁니다. Doon na siya sinasama sa mga importanteng bagay. 나는 왜 제자가 안 생길까? Bakit hindi ba ako nagkakaroon ng disciple? 생길까 하면 없어지고 Pag nagkaroon ako ng disciple, nawawala. 훈련시키면 도망가고 Tapos pag tinrain ko siya, bigla nawawala na naman. 왜 그럴까? Bakit kaya ganun? 여러분
다시 초심으로 돌아가서 순종해야 됩니다. Balik po kayo sa umpisa, dapat mag-obey muna kayo. 여호수아가 해질 때까지 언약궤 앞에서 하나님 앞에서 엎드려 있었던 것처럼 하나님 내 잘못이 뭡니까? 알려주세요. 이렇게 해야 됩니다. Katulad ng si Joshua, hanggang sa mawala yung araw, nandun daw siya sa harapan ng Ark of the Lord para malaman niya kung ano yung maling meron siya. Dapat kayo din, Lord, kayo sa harapan ng Panginoon. Panginoon, ano po ba yung mali na ginawa ko? Ituruan niyo ako. 하나님께 묻고 또 묻고 해야 돼요. Magtanong kayo ng magtanong sa Panginoon. 그게 겸손한 태도입니다. Yun po yung ibig sabihin ng humbleness. 하나님 나는 내가 잘한다고 생각하지만 분명히 난 잘 못하고 있을 겁니다. Panginoon, iniisip ko na magaling ako, pero alam ko na madami akong pagkakamali. 내가 주님의 음성을 들리게 하여 주시옵소서. Tulungan niyo po na marinig ko yung boses niyo. 내가 주님의 음성이 안 들리면 리더의 메시지에 내가 듣게 하여 주시옵소서. Kung hindi ko marinig yung boses niyo, buksan niyo po yung tenga ko para marinig ko yung boses ng leader ko. 리더의 티칭과 리뷰킹을 내가 달게 받게 하여 주시옵소서. Tulungan niyo po ako para maging sweet yung rebuking ng leader ko sa akin. Listening everybody? 그렇게 해야지 지혜가 생기고 잘하게 돼 있습니다. Kailangan po ganun yung gawin niyo para magkaroon kayo ng wisdom tapos maging maganda yung mga ginagawa niyo. 오늘은 짧게 했지만 여러분이 많이 중요한 것을 잘 깨달았으면 좋겠어요. Short lang po yung preaching ngayon pero sana madami kayong natutunan. 기도는 지금 믿음도 없는 사람입니다. 지금. Si Gideon, wala siyang faith. 지금은 하나님 오늘 만난 거예요. 지금. Ngayon lang niya nakilala yung Panginoon. 신앙도 없어요. Wala siyang parang Christian life. 직분자도 아닙니다. Tapos wala siyang position, di siya minister. 그런데 오늘 들은 메시지를 오늘 신속히 순종했다. Pero kung ano yung message na narinig niya ngayon, immediately nag-obey siya nung araw na yon. 우리는 실패를 통해 성장한다. Na lumalago tayo sa failure. 레이 달리오라고 내가 좋아하는 세계적인 투자자가 있었는데 Lay Dalio? 몰라? Lay Dalio, may isang worldwide investor. 그 사람이 이제 부도가 났을 때였어요. Nabankrupt siya. 모든 돈을 빌려서 사업을 했는데 투자를 했는데 망했어요. Lahat ng kaya niyang inutangan niya, tapos gumawa siya ng business, pero nabankrupt siya. 내일 먹을 음식도 없을 때였어요. So wala daw siyang pera pang kain para pang tomorrow. 그래서 아버지한테 전화해서 $500를 빌렸어요. Kaya tumawag siya sa tatay niya, papapairam ako ng $500. 직원도 다 이제 해고하고 이제 월세도 못 내고 이제 이런 상황이었죠. 인생 최악의 상황이었습니다. Lahat ng mga workers niya, finire niya na tapos hindi na siya nakabayad sa rental fee. Yun yung pinaka mahirap na part ng buhay niya. $500로 지금 3, 4일밖에 못 사는 거예요, 지금. Ibig sabihin, dahil $500 yung binigay sa kanya, mga 3 to 4 days lang siya makapag-injure. 근데 그가 인생 최고의 결정을 내렸는데 그날 밤 Pero nung gabi na yun, yung pinakamaganda desisyon sa buhay niya, nagawa niya nung gabi na yun. 적기 시작했습니다. Nagsimula siya magsulat. 내가 왜 이 상황이 됐을까? Bakit ba nangyari to sa akin? 그리고 나는 지금 어떤 상황에 처해 있고 어떤 솔루션을 찾아야 되는가? Nasa anong sitwasyon ba ako? Anong klaseng solusyon ba ang kailangan ko? 그래서 실패와 성찰이 있을 때 한 걸음 전진한다. So kung kailan may failure tayo, tapos natuto tayo sa failure na yun, nakapaglakad tayo ng isang hakbang pa. 원코리아 설교하고 있어. 마이 와이프. 그러니까 성경에도 그래요. 거의 대부분의 하나님 사람들이 실패를 통해서 더 성장합니다. Ganun din po sa Bible, halos lahat ng servant ng Panginoon, through failure, lumalago sila. 근데 적었다는 거예요. Yung etong tao na to, nagsulat daw siya. 그가 매일 한 달락씩 쓰기 시작했습니다. Everyday, isang paragraph yung sinusulat niya. 이제부터 같은 실수를 반복하지 않겠다. Simula ngayon, hindi ako magkakaroon ng same mistake. 쓰고 다음날 또 읽고 또 읽어본 거예요. Sulat, tapos kinabukasan, binasa niya ng binasa ulit. 10년 만에 그는 세계적인 부자가 됐어요. Within 10 years, naging sobrang mayaman siya. 정말 엄청난 부자입니다. Ngayon, kilala siya ng mundo. 이 펀드 매니저 팀을 운영하는 회사 중에서 탑10 안에 들 정도로 정말 어마어마한 사람이에요. Kumbaga, among the fund manager na yung mga companies ng fund manager, sila yung nasa top 10. 그가 1년에 운영하는 돈은 필리핀 정부가 한 5년에서 10년 정도 국가 예산이 있잖아. 이열리 그 버짓 그보다 더 큽니다. Yung budget na ginagalaw niya sa company niya, mas malaki pa kasa sa 5 to 10 years budget ng Pilipinas, yearly budget ng Pilipinas.
그가 그렇게 빠르게 성장할 수 있었던 이유는 수많은 사람들은 계속 같은 실수를 계속 반복하는데 그는 절대로 같은 실수를 반복하지 않겠다. 오늘부터 적겠다. Paano ba siya sobrang mabilis yung lago niya? Kasi yung desisyon niya, simula ngayong araw na to, hindi ako magkakaroon ng parehas na mali. Kaya nagsimula siya magsulat. 적고 다시 그 일을 반복하지 않는 걸로 그 바닥에서 세계 최고의 부자가 될 수 있을까? 될 수 있다. Kung magsusulat ka tapos hindi mo gagawin yung same mistake na ginawa mo kahapon, pwede ka ba maging sobrang mayaman? Pwede. 늦게 일어나는 사람이 있어요. 게으른 사람이 있어요. May mga taong late gumising, may mga taong tamad. 오늘만 늦게 일어난 게 아닙니다. Hindi ka lang today na late gumising. Lagi kang late gumigising. 그 사람은 5년, 10년, 20년째 늦게 일어나요. 5 years, 10 years, 20 years na. 그래서 그 수많은 축복이 다 딜레이가 되는 거예요. So lahat ng blessing na pwedeng pumunta sa'yo na delay. Listen everybody. 늦게 일어나는 사람은 부자가 되면 안 돼. 그러면 성경이 잘못된 거, 하나님이 잘못된 거예요. Ang taong late gumigising, hindi sila dapat pwedeng maging mayaman. Kasi pag once na naging mayaman sila, ibig sabihin, sinungaling yung Bible. 요즘 나와 우리 아내처럼 5시, 6시, 7시, 우리 사람은 8시 잤어요. 그리고 12시에 일어나는 건 괜찮아. Okay lang, katulad kami ng wife ko na may trabaho kami, 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m. kami natutulog, pero nagising kami ng 12. Okay lang yung ganun. 그리고 일어나면 우리 거의 바로 샤워합니다. Pag once na nagising kami, agad kaming naliligo. 더러운 채로 있질 않아요. Hindi kami nagsistay na maduming tawag dito, status. 그리고 샤워를 해야지 사람이 새로운 하루를 시작할 수 있잖아. Tapos di ba kailangan mo maligo para maisip mo na bagong araw na to. 질질 안 끕니다. Hindi ka magiging delayed. 그런데 오늘부터 내가 절대로 늦게 일어나지 않겠다 결심하고 적고 그걸 다시 반복하고 또 읽고 또 읽고 해서 내일부터라도 일찍 일어나는 사람이 되면 정말 축복이 10년, 20년 당겨집니다. Pero pag once na simula today talaga nagsulat ka na never ko nang uulitin yung mali ko na hindi na ako gigising ng late. Kapag ganun, tas ginawa mo siya kinabukasan, yung blessing mo na 10 years, 20 years after mo dapat matatanggap, mahahatak siya ng mas mabilis. 나도 요즘 성경을 많이 읽잖아. Di ba po ako po, lagi na ako nagbabasa ng Bible 더 ngayon. 성장해야겠다. Gusto ko talaga lumago pa. 그래서 나도 적습니다. Kaya ako din nagsusulat ako. 그런데 어저께 내가 결단하고 적은 것은 이제 매일 적는 훈련을 해야겠다. Yesterday, ano ba yung desisyon ko? Nagsulat ako yesterday, yung desisyon ko na everyday magsusulat ako. 내가 우리 G12 우리 팀한테 매일 적어라. 설교한 걸 매일 요약해라 했는 것처럼 나도 이제 매일 해야겠다. Doon sa G12 team namin, di ba sinabi ko sa kanila na dapat everyday magsulat kayo kung ano yung preaching. Sabi ko din sa sarili ko, nagagawin ko din yun. 오늘 잘한 거 하나와 오늘 잘못한 거 하나 반성해야 될 거 하나씩 적자. Tapos sabi ko na magsusulat ako kung ano ba yung magandang nagawa ko nung araw na to, tsaka ano yung hindi maganda na nagawa ko nung araw na to, tag-iisa susulatin ko. Are you listening everybody? 여러분도 찾아보세요. Maghanap din kayo. 분명히 오늘 잘한 게 하나 있어요. Siyempre, meron kayong nagawang maganda today. 그리고 오늘 반드시 잘못한 게 많겠지. 그러나 내가 오늘 지금 성령님께서 나한테 마음에 감동 주는 딱 하나를 적어서 이거 하지 말아야지 이제. Tapos siguro, madami talaga kayong mali ng araw na to, pero ano ba yung sinasabi ng Holy Spirit na isang bagay na huwag nyo nang gawin? 아멘. 크리스? 아, 오케이. Because just for Chris today different place. 우리 이제 탈모를 이제 개발했어요. 찾았어요 지금 방법을, 솔루션을. So, may solusyon na po tayo para sa hair fall. 필리핀은 깔보가 많아요. Sa Pilipinas, madaming kalbo. 태양까지 세니까 반짝거리는 사람들이 되게 많은 거야. Di ba? Kasi may araw pa, tapos parang nag-shine yung ano nila, yung ulo nila. 덥잖아. 그러니까 땀때까지 있어요. Tapos dahil ba, mainit pa, parang may mga pawis pa doon sa ulo nila. 탈모 있는 사람들이 머리에서 땀 흐르는 게 제일 이제 쪽팔리거든. 이렇게 주르륵. Yung mga tao na wala silang buhok, ang pinaka nakakahiya sa kanila is na parang may pawis sila sa ulo. 근데 줄기세포를 주사기가 아니라 머신건에서 이렇게 6개 바늘이 한 요만 새끼 손톱만한데 바늘 6개가 나노 바늘이 있는 거야. 그걸로 이제 버튼 누르면 탁탁 집어줘 이렇게. Tapos hindi needle, parang i-inject. May isang machine gun na may 6 na needle na sobrang maliit, nano needle. Tapos pag once na shoot mo siya, mag-shoot yung stem cell. Ganon siya kaliit. 그래서 여기 하려면은 요만큼 새끼 손가락만큼 거기다 딱 갖다 대고 딱 건을 누르면은 그 바늘이 착 6개 바늘이 동시에 착 들어가요. 둘 이렇게. So, pag once na dito, parang wala kang buhok, tapos nilagay mo yung machine gun, pag once na shoot mo siya, gaganon siya, tapos babagsak siya.
세 번 정도 맞으면 솜털이 나기 시작하는 거야 이렇게. Sabi daw, pag once na 3 beses ka na nagpa-stem cell, may parang sobrang, ang tawag dito, sobrang manipis na buhok. 5번 맞으면 거의 털이 나온대요. Pag 5 times na, parang may buhok na talaga. 근데 완전히 모공이 다 다친 오랫동안 이 대머리가 된 사람은 10번 정도 맞으면 다 나온대. Pero sabi daw, yung mga kalbo na sobrang habang panahon na silang kalbo, kaya parang hindi mabilis, parang nakasarado na yung ano nila. 우리가 지금 모델이 필요한데 Kailangan 10 times daw. Kailangan natin ng model. 우리 다 젊어서 지금 깔보가 없습니다. 우리. Pero dahil sobrang bata ng mga members namin, walang kalbo sa atin. 우리 교회도 깔보가 없어. 왈랑 깔보이 나와 있지. Everybody are young. 그래서 빨리 모델을 빨리 데려와라. Kaya magdala kayo ng model, dalian nyo. The oldest here maybe Luis. Luis, how old are you? 28? 아이고, he's young. Robert, how old are you? Huh? 32? 30? Oh, okay. But he has many hair. Who is a Calvo in our church? Huh? You? Who? 생각해봐 누구 있어? 어? 꾸야 조셉? 예, 광고 효과가 나려면 완전 민둥머리여야 돼요. Para makita yung before and after talaga, kailangan yung ano talaga, yung parang nagsishine yung buhok. parang only one hair in the middle. 하여튼 여기 필리핀에 깔보가 많은데 우리가 큰 시장을 찾았어요 지금. Di ba madaming kalbo dito sa Pilipinas? So ibig sabihin naka-discover tayo ng malaking industry. 광고를 많이 해서 우리가 커미션을 줄게. Pastor, Some pastor, many pastor here 깔보, MCCA pastor, many 깔보. Okay, let's try. ay, 가족들 중에서 있는지 안 물어봐봐. How about your family? May kalbo sa pamilya ko. But I think pastor is better because the pastor knows many pastor and then they know many his church members. So everybody knows he's 깔보, right? Okay, pastor 아시나요? Fine, okay, hurry, okay. So one session parang 10K parang ganun. So need 5 session at least. So 50K. But we will discount. So but if you will be model for us, parang very cheap. 1K, 2K like that. 야 얼마나 많은 환자들이 올까 정말 기대가 돼요. Sobrang excited ako, baka daming kalbo yung ma-invite natin. 우리 집에는 깔보가 없습니다. 우리 집은. Wala pong kalbo sa bahay namin. 난 지금 머리가 굉장히 많은데 이것도 뭐 수술 엄청 쳐낸 겁니다. Ako talaga, ang dami kong buhok na pinabawasan ko pa yan. Sobrang daming beses ko na pinabawasan yan. 미용실 가면은 팔이 아프다고 하는 사람들 많아요. 나보고. Pag once na pupunta ako ng hair salon, sabi niya, ang sakit na daw ng kamay niya, kakabawas. 손님 3명분을 잘라야지 4개 잘라지는 거예요. Kasi parang 3 tao daw yung pinapagupitan nila para lang magupitan, parang mabawasan yung akin. 우리 사모도 머리 숱이 많습니다. 우리 딸이 머리 숱이 많아요. Yung asawa ko din sobrang makapal yung buhok. Yung anak ko din sobrang makapal yung buhok. 내가 안수를 하면은 여자들 중에서 머리 숱이 너무 없는 사람들이 많은데 마음이 너무 안타까워요. Pag once na naglilayans ako, minsan may napapansin ako babae, parang konti lang yung buhok. Parang sobrang sakit ng puso ko para sa kanila. 그런데도 머리 숱이 있는데도 맞으면은 그게 모공 이제 튼튼해지고 더 안 빠지고 더 많이 난다. Pero kahit na parang may buhok ka tapos nagpa-stem cell ka, nakakatulong din siya kasi mas nagiging makapal siya tapos hindi na siya maglalagas. Okay, today let's pray for 3 things. First, please pray for the Samcho church join our One Korea, and then number 2, pray for the North Korea. Okay, and number 3. Pray for church, okay? Church breakthrough, revival, and financial breakthrough, okay?